Title na. Amore ba? Pwedeng mag-doon. So, hello, mic test. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ilang saglit lang po ay magsisimula na po ang ating prosesyon. So magsipaghanda na po tayong lahat.
pagkamatay at muling pagkabuhay o misteryo ng Pasko ni Hesukristo. Isa sa matandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagpuprosesyon na ang pangunahing layunin ay pagsariwa sa mga pangyayari sa mga huling sandali ng buhay ng Panginoong Hesukristo upang maantig ang ating mga puso at tumugon sa pagpapamalas ng dakilang pagmamahal na ito. Naglalayon din na ihayag sa atin ang mga halimbawang ipinamalas ng mga taong nakiisa sa Panginoon sa kanyang paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Habang pauwi si Jesus sa Galilea, dumaan siya sa Samaria at huminto upang magpahinga sa tabi ng balon ni Jacob. Dumating ang isang Samaritana upang sumalok sa balon. Sinimulan niyang makipag-usap sa babae sa paghingi ng maiinom. Bantulot ang babae sapagkat Hudyo si Jesus. Dahil noong unang panahon, hindi nag-uusap ang mga Hudyo at Samaritano. Subalit sinabi ni Jesus na kung alam na lamang ng babaeng ito na ang humihingi sa kanya ng tubig ang makapagbibigay sa kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Marahil ang babae pa nga ang hihingi nito sa kanya. Nakipag-usap at humingi nga siya ng tubig na ito kay Jesus. Pero ito pala ay simula lamang ng pagpapakilala ng Panginoon bilang ang Mesiyas. Nagsimula siya sa paghingi ng tubig. Subalit, malaunan ay nagtapos sa pagpapakilala ng Samaritana at ng kanyang mga kababayan na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang imahe ni Jesus at ng babaeng Samaritana ay nasa pangangalaga ng pamilya Morales at ang organisasyong umaagapay ay ang Couples for Christ. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
Ang pasong ito na makikita tuwing linggo ng palaspas ay isang paggunita ng maringal at mabunying pagdating ni Jesus sa Jerusalem, sakay ng asno at ang pagsalubong ng taong bayan sa pamamagitan ng pagsasabog ng mga dahon at puting tela sa kanyang daraanan. Ang pagbawagayway ng dahon ng olibo at puting tela ay sumisimbolo sa kapayapaan, habang ang asno naman ay palatandaan ng pagpapakumbaba. Ang paso ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay nasa pangangalaga ng pamilya Morales. Ang mga organisasyong umaagapay ay ang mga apostoles. Ang pagtatatag ni Jesus ng Eucharistia. Araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng Paskwa. Ito ang huling pagkakataon na nagkasalo-salo ang mga alagad at si Jesus bago siya dakpin. Sa piging na ito, itinatag ni Jesus ang huling hapunan, ang banal na Eucharistia. Ang huling hapunan ay nasa pangangalaga ng pamilya Morales. Ang organisasyong umaagapay ay ang Eucharistic Youth Movement at Core Iso Choir. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Dumating na ang takdang oras na ang Panginoon ay magpapakasakit. Matapos ang huling hapunan, nagpunta si Jesus at ang mga alagad sa isang gulod sa labas ng Jerusalem upang manalangin. Dito nagpakita kay Jesus ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tikip ng hapis, siya'y nanalangin ng mataimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy patak ng dugo. Ang imahen ng Jesus na nananalangin sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ferdinand Cocoy Marcos at pamilya. Ang organisasyong umaagapay ay ang Ministry of Lectors and Commentators. San Pedro. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Brother Cano Arabilia at Carlita Pasco. Ang organisasyong umaagapay ay ang Knights of Columbus. Ang pagkakanulo ni Judas sa halamanan
kung saan nananalangin si Jesus kasama ang mga isinugod na pinunong pari upang dakpin si Jesus. Ibinigay ni Judas ang hudyat upang makilala ang kung sino si Jesus. Hinalikan ni Judas si Jesus, dinakip at ginapos ng mga kawal si Jesus at dinala kay Caiphas. Ang imahe ng Santong Dakip ay nasa pangangalaga ng kapatiran ng Santong Dakip at ang organisasyon umaagapay sa kapatiran ng Santong Dakip ay si Nimpa Pascual. Paghatol kay Jesus na ipako sa krus. Jesus sentensyado. Hinarap si Jesus sa harap ng kapulungan. Dito tinanong si Jesus ng pinakapunong saserdote kung siya nga ang Mesiyas, ang kataas-taasan. Tumugon si Jesus ng ganito, "Ako nga." At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Hiningi ng pinakapunong saserdote ang pasya ng mga tao. Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang imahen ni Jesus sentensyado ay nasa pangangalaga ni Ginang Ami Galban at pamilya. Ang mga organisasyong umaagapay ay Extraordinary Ministers of Holy Communion at Adoration Nocturna Filipina. Pagdadapa ni Jesus, ang imahe ng buong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng hagupitin si Jesus, dinala niya siya kay Pilato. Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, binigyan niya si Jesus upang maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas na pasa ng krus papunta sa lugar na kung tawagi Golgota, dako ng bungo. Habang pasan-pasan ni Jesus ang krus patungong Kalbaryo, si Jesus ay nadapa dahil sa bigat ng krus. Ang imahe ng poong Nazareno ay nasa pangangalaga ng SPPC Umboy. Ang organisasyong umaagapay ay ang SPPC Umboy. Pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina, La Encuentro con su Madre. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus.
Ang paso ng pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ni Sister Jennifer Poha at pamilya. Ang mga organisasyong umaagapay ay ang Santo Cristo Choir. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus, Dos Caídas. Sinasabi sa kasaysayan na makailang beses pang nadapa si Jesus dahil sa bigat ng krus. Pinasan ni Jesus ang kasalanan ng buong sanlibutan at hinarap ang nararapat na kaparusahan na dapat sana ay tayo ang nagdanas. Ang imahe ng Dos Caídas ay nasa pangangalaga ng Pamilya Morales. Ang organisasyong umaagapay ay ang Yobel Choir. Santa Veronica, isa sa mga kababaihang nananangis nang makita si Jesus na pasan-pasan ang krus. Ibinigay niya ang kanyang belo kay Jesus upang mapunasan niya ang kanyang mukha. Tinanggap ito ni Jesus at nang ibalik sa kanya ay himalang tumatak dito ang dugoang mukha ni Jesus. Ang pangalang Veronica ay mula sa salitang Latin na vera. Ibig sabihin ay katotohanan, at sa salitang Griego na ikona na ibig sabihin ay larawan. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga na magkakapatid na De Vega na sina Telma, Esperanza, Lucila, Marie at Susette. Ang mga organisasyong umaagapay ay ang Sanlahi Choir. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang pagpapako kay Jesus sa krus, ang imahe ng Santo Cristo. Pagdating sa dako ng bungo, ipinako nila si Jesus sa krus, ang krus na simbolo ng ating kaligtasan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang imahe ng Santo Cristo ay nasa pangangalaga ng ating parokya. Ang organisasyong umaagapay ay ang Parish Commission on Youth at Committee on Liturgical and Environment. Paghahabili ni Jesus sa kanyang ina sa Kalbaryo. Ang paso ng paghahabili ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Brother Nathan Andaya at Brother Rene Cruz, Brother Jet Marcelo at Brother John Paul Serrano. Ang mga organisasyong umaagapay ay ang Yahweh El Shaddai Choir at El Shaddai Fellowship.
Si Jesus sa kandungan ng kanyang inang nagdadalamhati. La Pieta. Ano ba na Pieta? Matias po. San Nicodemo. San Matias na. San Matias po. San Matias. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas, na nangunguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakapamuhay sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit, pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinagurian ding Husto, at sila'y nananalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipinakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling talikdan ni Judas, nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nagdagdag sa 11 apostol. Ang imahe ni San Matias na nasa pangangalaga ng Pamilya Morales. Ang organisasyong umaagapay ay ang Apostolado ng Panalangin. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na sumunod sa Panginoon, ngunit hindi hayagan sapagkat siya ay kabilang sa Sanhedrin, ang kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ang pamunuan ng Israel. Nang nais ipahuli ng mga Hudyo ang Panginoon, sinabi ni Nicodemo, "Hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa?" Ngunit hindi siya sinunod na konseho, bagkus siya ay nilait pa. Pagkatapos mapako at mamatay sa krus ng Panginoon, dumating siya kasama ni Jose na taga-Arimatea upang ilibing ang Panginoon. Si Nicodemo ay may dalang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalod ng telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, at saka inilibing. Ang imahen ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Aguilar
Ang organisasyong umaagapay ay Heart in Melody Choir. San Lazaro, si Jesus na muling namighati ang kalooban dahil sa pagkamatay ni Lazaro, ay pumunta sa libingan ng isang yungib na natatakpan ng bato. Inalis ng mga kasama ni Jesus, kabilang ang kapatid ni Lazaro na si Marta, ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus at nagsabi, "Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito ay upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin." Nang masabi niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas ang patay. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya at pabayaan siyang yumaon." Sa muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang kaibigan na si Lazaro, at sa gayon ay nagapi ang kamatayan, ipinahihiwatig ni Jesus na siya ang lulupig hindi lamang sa kamatayan, kundi maging sa kasalanan. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ni Brother Nathan Andaya. Ang organisasyong umaagapay ay ang Catholic Women's League. San Lazaro, ipanalangin mo kami. Dalawa yung Santa Marta Betania, Maria naman yung isa. Santa Marta ng Betania, kaibigan ni Jesus, kapatid ni Maria at Lazaro, patron ng mga tagapagsilbi at tagapagluto. Ipinahayag ni Santa Marta ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon na muling buhayin ni Jesus ang kanyang kapatid na si Lazaro. Ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Marta tuwing ika-29 ng Hulyo. Ipinapaalala sa ating anumang bigat ng ating mga gawain, gawin natin ito taglay ang kasiyahan sa ating mga puso. Ang imahe ni Santa Marta ay nasa pangangalaga ni na Sister Anching at Trining Duque. Ang organisasyong umaagapay ay ang Servants of Mary. Santa Maria ng Betania, kapatid ni Lazaro at Marta. Nang si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, naupo siya sa may paanan nito upang makinig sa kanyang itinuturo. Nang magbalik si Jesus sa Betania, na kung saan isang hapunan ang inihanda para sa kanya, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Isa si Santa Maria ng Betania sa mga kababaihang sumunod at naglingkod kay Jesus simula nang sila'y nasa Galilea. Kasama siya ng iba pang mga kababaihang nananatiling sumusunod kay Jesus hanggang sa Kalbaryo. Ang imahe ni Santa Maria ng Betania ay nasa pangangalaga ni Brother John Paul Serrano
Ang organisasyong umaagapay ay ang ushering ministry. Santa Salome. Sa mga kababaihan mula sa Galilea na sumunod at taglingkod kay Jesus, naroroon siya kasama ang ibang babaeng nakatanaw sa malayo nang mamatay si Jesus. Ang imahe ni Santa Salome ay nasa pangangalaga ni na Brother Romy at Sister Letty Duque. Ang organisasyong umaagapay ay ang pamparokyang sentro ng Catechesis o Pasca. Santa Maria Jacobe. Sa mga matapat na tagasunod ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, may bahay ni Cleopas, kapatid ni San Jose, esposo ng mahal na Birheng Maria. Kasama siya ni Maria Magdalena. Nadalawin nila ang libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Brother Mike Aguilar. Ang organisasyong umaagapay ay ang Mother Butler Missions Guild. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang babaeng inalihan ng 7 demonyo, ay tinuturing na babaeng makasalanan at na nagbalik loob. Sa pagbabalik niya sa Magdala, Galilea, tinawag siyang Magdalena. Naging kaibigan siya ni Jesus at isa sa mga kababaihang sumunod at naglingkod sa kanya. Kasama si Juan, hindi niya iniwan si Jesus nang siya'y pinahirapan at namatay sa krus. Si Maria Magdalena ang unang pinagpakitaan ni Jesus nang siya'y muling nabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Morales. Ang organisasyong umaagapay ay ang SPPC Libo. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, pinakamalapit na alagad ni Jesus, anak ni Zebedeo at kapatid ni Santiago. Kay Juan ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang inang si Maria, at sa kanyang ina niya ipinagkatiwala ang kanyang alagad na si Juana, kumakatawan sa ating lahat. Ginawa niya ito upang ang inang si Maria ay maging tagapamagitan natin sa kanya. Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ng kapatiran ng San Juan Evangelista at ni Brother Marilu Belieca. Ang organisasyong umaagapay ay ang kapatiran ng San Juan Evangelista. Isa na lang. Ang Mater Dolorosa. Ang Birheng Maria ay binigyang tawag na Mater Dolorosa. Sumisimbolo sa pakikiisa at pakikidalamhati niya sa pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Nangyari ito upang matupad ang propesiya ni Simeon nung inihandog ng kanyang mga magulang si Jesus sa templo
Magdarana si Maria ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa kanyang puso. Si Maria ang tanging taong nananatiling buhay ang pananampalataya at nag-aalab habang hinahihimlay si Jesus sa kanyang libingan. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ni Brother Jet Marcelo. Ang organisasyong umaagapay ay ang Legion of Mary at SPP Singi, Lingahan. Thank you, Ate T.